Eto mga pre, no, yung kabubuhan po ni Dado, panoorin po natin, bigyan po natin ng reaksyon. Wala eh. Yun talaga. Now, why am I saying that? Kasi pagka kunyaring impeachment in Declara, question mark sa kanya. Sino asahan nyo? Sino asahan nyo na may mas base support? Taong bayan. Mga Pilipino. The Filipinos are willing to trust in Daisara in spite of the impeachment or articles of impeachment they're charging her. Negative rating ang presidente ng Pilipinas, yung official. Yung NCO mo si Inday Sara, na pinoproblema ng ninyo, kayo mga nasa gobyerno, tangin ng putang na sinisiraan ninyo, no? Ayan, galit na galit na naman si Dado. Oo, negative daw yung ratings po ng ating mahal na Pangulo, no? Pero kung titingnan naman po natin, sa dalawa, sino po ba? Magtatanong po ako sa inyo, sino po ba yung nagtatrabaho? Diba? Yung negative na sinasabi nila? O yung si Sara? Oh. Sino po ba yung talagang may nagawa? Oh, si PBBM ba o si Sara? Kailangan ko pa bang sabihin dito? Si Sara nung ginagawa, lakwat siya, paulit-ulit, di ba? Oh, tamad, walang ginagawa. Yan yung, ang pinopromote po ni Dado, tamad. Gusto po nila na magkaroon ng tamad. Okay? Na pinuno, para pag yan ay pumalit kay PBBM, paldo sila. Kasi yung tamad, hindi po nag-iisip yan. Magpapakawala lang ng resources yan. At syempre, madadama yung mga putang inang mga batugang walang trabaho na to. Ha? O, kaya kulang na lang himurin po yung puwet ni Sara Duterte ni Dado. Kulang na lang po, ganun yung gawin. Purin-puri! Ha? Kahit tamad, walang ginagawa, purin-puri. Na ayaw na sumunod sa inyo kasi ayaw niyang makibagay sa inyo. Unpredictable, sira ulo, sabi ninyo. Pero when push comes to shove, when it comes to the survival... Ito bilang isang vice president kasi, hindi pwede na magba-vice president ka lang, tapos pag nanalo ka, hindi ka makikibagay sa lakaran sa gobyerno, sa trabaho ng gobyerno. Makikibagay ka dapat sa kung ano yung nasa rules, ano yung batas, ano yung nilalaman ng gobyerno. Hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong mundo porkit nanalo ka lang. Yeah? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng maging balat sibuyas pag ikaw ay isang public official. Ina mo ka, Dado. Oh. Bobo. Oh, hindi nag-iisip ang putang inang matanda na to. Yeah? Oh. Kaya hindi daw nakikibagay kay siya ganito ganyan. Tama po ba 'yon? Oh. Tanong mo lang. Tama po ba na gawin mo 'yon? Vice President ka. Diba? Ang Pangulo nagtatrabaho, pag may suna, absent ka. Tama ba yun bilang isang Vice President? Pag may suna yung Pangulo, absent ka. Parantado. Oh, kaya yung mga pinagsasabi nitong Dado, ang ina mo ka talaga, Dado, hindi mo pa sinasagot yung sinasabi ko na gagawin kitang punching bag sa loob ng ring Oh. Nakarating na po ba kay Dado? Paabot naman. Mag-i-sports lang kami sa loob ng ring. Bugbugin ko to sa loob ng ring Oh, gagawin kitang punching bag na matanda ka. Oh, papagapangin kita pa uwi sa bahay nyo. Tarantado ka. Bobo ka. Yeah? Kulang, naku, magtutuos yung landas natin, tatadyakan agad kita. Oh. Nag-iinit yung kamao ko dito kay Dado, sa totoo lang. Di ba? Yung kanyang pagbabanta sa Pangulo, hindi ko po matatanggap yun. Hindi ko matatanggap yan, Dado. Taga mo sa bato. Oo, taga mo sa bato talaga. Oh. Yung kayabangan mo, may paglalagyan yan. Ako, hindi po ako mayabang, Sinasagot ko lang naman yung kanilang pagbabanta. Okay, kay PBBM. Sinasagot lang po natin yan. Kasi hindi po pwedeng magbanta-banta ka. Hindi ka man palaga ni Pangulong Bongbong Marcos, may papalag sa'yo Oh. Ngayon, pinalagan ka, magtatago ka sa tumbong ng nanay mo. Tumbong ng tatay mo. Oh, kanino bang tumbong yan? Yeah? Hayop ka, matanda ka, bobo ka. Hindi Sara lang ang pwedeng asahan ng taong bayan. Oh. Si Sara lang daw po ang pwedeng asahan ng taong bayan. Oo nga naman. Nung binahay yung Davao, nasan yung Sara mo? Oh. Nung binahay yung Davao, nasan yung mga Duterte? Wala, di ba? Oh. Sino yung hinahanap ng mga Davawin nyo? Si PBBM pa rin. Kasi hindi nila mahagilap si Baste, si Sara. Paano nga naman sila aasa? Tamad nga, di ba? Oh. Si PBBM pa rin yung hinahanap. Nasaan si Congressman ng Davao? Nasaan si Mayor ng Davao? Acting Mayor, nasaan? Wala. Nandun sa hig, lumalamon. Oh. May ninunguya. Yeah? Kaya yung sinasabi nyo na negative si PBBM at
mas mataas si Sara, nasaan si Sara? Sa panahon ng baha, sa panahon ng bagyo. Pag may bagyo sa Pilipinas, wala ang amo nyo. Wala si Sara. Gets mo? Tarantado ka. Regardless, if kung ano-ano intapon ninyo, ibato nyo sa kanya, she will emerge and she will rise up as the leader. She will rise up. Paano magiging... paano siya nag-rise up as a leader? Oh. Nag-rise up ba si Sara as a leader? Wala. Oh. Pag may bagyo, nagpa-party. May naalala nyo nun? May baha. Nag-resort yata sila. Alauna, binura yung picture. Ang pangit ang ganun. Vice President ka, dapat unahin, bayan muna. Bago sarili. Yeah. Ay, nako. Lahat ng sinasabi ni Dado, pambubulan na lang eh. Pambubulan. Galingan mo Dado. Oo, galingan mo. Para in case nga naman yung amo mo maging presidente, kahit malabo, at least, no? Magkakaroon ka siguro ng shares ng resources ng Pilipinas. Yan ang habol mong pangit ka eh. Oh. Kaya kayo, na may ibang leader, huwag niyong isipin na kaya niyong palitan si Inday Sara. Kayo mga leader, wag yung isipin na kaya niyong palitan si Inday Sara. Hindi. Wag kang mag-alala, walang nag-iisip na papalitan si Sara Duterte. Pero, ebidensya yung magsasalita sa impeachment trial. Pag ebidensya na yung lumabas, wala nang magagawa. Ligwak yan. Huwag niyong isipin na si Inday Sara, matatanggal at kayo ang tataas. Hindi naman nila iniisip eh. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Ha? Wala. Kahit nga ako, hindi nga ako nag-iisip na palitan niya si Sara Duterte, pero papaboran po natin kung ano yung lalabas doon sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kung mananaig yung ebidensya, wala tayong magagawa. Bye-bye Sara talaga. Ha? Bye-bye na. Ligwak. Kabata-bata pa ni Sara, tapos may impeach, yung pangarap, wala na. Good luck na lang, bye-bye na talaga. Kaya lagi ko sinasabi noon sa amin, gusto nyo ng military, civil military, hindi pwede military yung sabi mo. Gusto nyo, civil military punta. Pito sa inyo, pito sa amin. Gawa kami pangalan, mag-suggest kami ng pangalan sa inyo, pero right ninyo yan, kayo. But, Inday Sara yung chairman. Malinaw yun. Malinaw yun. Ginugurgura ko. Pagka nagurgura ko, nilababalik tulong na ako. Malinaw yun. That you want to have a civil military junta, it has to, and right up to now, she has that approval. Na si Marcos nanalo dahil kay Inday Sara. Na yung mga support ni Inday Sara, milyon, nasaan na yun? So it appears, totoo na si Marcos nanalo dahil kay Inday Sara. Na, si PBBM daw yung nanalo dahil kay Inday Sara. Pero may video po tayo na si Sara Duterte. Ewan kung nandito pa yun may video po tayo na reaction ng dati. Na si Sara Duterte lumapit. Hanapin ko po Ewan ko nandito pa yun. Ito. Ikumpara po natin to Ako, naka-prepare naman to Tingnan natin, no? Sinungaling talaga to si Dado So ito, i-play po natin ang video ito. Yan. Ito ay panahon po ito ng kampanya. Okay? Panahon po ito ng kampanya. I-play ko po. Ayan. Pero bago ko i-play, balikan muna natin yung sinabi ni Dado. Balikan po muna natin yung sinabi ni Dado na kasinungalingan. yung mga gato, Bongbong Marcos sa ito. Pakinggan nyo pakinggan nyo to yung kasinungalingan ni Dado right up to now, she has that approval rating ng taong bayan. Dayas in the government. Compared to Bongbong Marcos sa 31 million, nasaan na yun? So it appears, totoo na si Marcos nanalo dahil kay Inday Sara. Na yung mga support ni Inday Sara galing kay Marcos. Kaya yun. Ayan So nanalo daw po si PBBM dahil kay Sara Duterte. Pero kung titingnan po natin sa bidyong ito mga pre, supporter po lahat. Ito'y panahon ng kampanya. Si Sara Duterte naka-green. Yang mga nandyan nakapalibot, nakapula lahat. Supporter po yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga loyalista po yan mga pre. So paano mo sasabihin na nanalo si PBBM dahil kay Sara? Wala naman supporter si Sara Duterte. At eto pa po yung video. Pakinggan nyo. So sabi ko
kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Oh, nakapula lahat, oh. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Importante sa lahat, sa ating lahat yon. Tinanong ko siya, sir, ano bang gagawin natin? So, yun ha, maliwanag po dito na nakapula po lahat. Wala pong naka-green dyan. Kaya nakakapagtaka sa sinasabi ni Dado na pinapalabas niya dahil kay Sara nanalo si PBBM. Mukhang baliktad naman yata. At dito sa video maririnig natin na si Sara Duterte ang lumapit kay Pangulong Bongbong Marcos, lumuhod, nakiusap para kunin siyang vice presidente. Yan. Wala pong supporter si Sara, oh. Ano ba yung mga Duterte? Oh. Pag sinabing Duterte, hindi naman kilala yan. Oh, ang kilala po mga Marcos. Ayan, oh, nakapula lahat. Nasaan yung supporter ni Sara dyan? Oh. Nasaan? Hindi ko po makita. Diba? Hindi ko po ramdam. Sana nga kahit ano, ramdam ko eh. Kaso wala talaga eh. Oh. So, sa sinasabi ni Dado dito mga pre, no? Sa sinasabi ni Dado, ay wala talaga, no? Ang bobola na lang yan yung ginagawa ng hayop na matandang to, di ba? Oh, ginagago na lang po kayo. Oh, yan kaya yung sinasabi na dahil kay Sara nanalo si PBBM, utot mo Dado, pink. Di ato mayroon. Kung kay Sara nanalo dahil sa kay Marcos, yung sinasabi mga vlogger nila, mga troll. Hindi. Dapat negative si Sara. Si Mark Matas. Oh, Kaya, alam mo naman kasi, di ba? Pagdating sa fake news, sabog kayo. Oh, kayo yung nagpapakawala niyan. Sa mga ratings na yan. Oh, kami kasi, hindi po kami gumagawa ng sarili naming survey, ratings, hindi po. Nasasabihin namin, ito si PBBM positive. Alam mo, wala na kaming pakialam sa kesyo, positive man yan o negative. Ang nakikita namin ngayon, yung trabaho ni Pangulo, yun. Kasi pag kayo kasi, madali kayong gumawa ng fake news eh. Always naman fake news yung ginagawa nyo. Minsan naglalabas kayo na, eto, positive si Sara, negative si PBBM. Napaka-imposible nun kasi negative 27. Diba? Pwede bang plus 3? Si Sara 50. Huwag niyong isagad. Kasi kaduda-duda na yan. Halatang halata. Yan. Oh, wala. Kahit pa sabihin yung plus 1,000 si Sara Duterte. Oh, sige, inyo na yan. Lamunin nyo yung fake news nyo. Oh, ang importante sa amin, yung naitayong trabaho ni PBBM, yung tinrabaho ni PBBM, yung mga proyekto ni PBBM, yung nahahawakan ng taong bayan, yung nakikita ng taong bayan. Diba? Kasi kung ratings lang, tangina, makakain ba yan ng taong bayan? Hindi. Yung trabaho, ang tinitingnan natin dito. Diba? Oh, at nakikita naman po natin yung resulta sa mga ginagawang trabaho ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Now, hindi pwedeng baba natin yung impeachment si Inday Sara, gigiltin ninyo, and then you expect na move on tayo. Hindi. Ito na, magbabanta na yan. Babanta ng putang ina. Oh. Dado hinay-hinay kasi payo ko lang sa'yo, ano, hinay-hinay. Kasi baka kasi, ako naawa lang naman ako sa'yo kasi matanda ka ng hayop ka. Hinay-hinay sa iyong lumalabas sa iyong bunganga ng mga pagbabanta, okay? Pananakot sa gobyerno, tatakutin mo yung gobyerno. Hinay-hinay kasi may mga loyalista talaga na baka hindi makapagtimpi sa'yo, patulan ka, baka mamaalam ka sa mundong ibabaw. Wag naman po sana. Kami po, hindi po namin kontrolado yung bawat isa sa mga viewers namin. Namalay mo, may galit kay Dado, bigla kang saktan Dado. Wag naman po sana, no? Wag niyong gagawin yan kay Dado. Maawa kay Dado, no? O kahit nagbabanta-bantayan, wag niyong gagawin. Wag niyong ilagay sa kamay yung batas ninyo. Yung akin lang, nagpapayo lang ako. Baka mamaya, mabalitaan natin si Dado patay na. Oh. Mabalitaan si Dado na maalam na. Oh. Mabalitaan si Dado pumanaw na. Oh, sa social media. Masakit para sa akin yun kasi pareho tayong tao. Kaya nga lang bobo ka. Yun kaibahan natin. Pero bilang isang tao, masakit sa akin yun na mangyari sa'yo yan, Dado. Kaya ako, nagpapayo lang naman ako na sana wag mangyari yan sa'yo, Dado. Ha? Hinay-hinay lang sa
nilalabas mo sa bunganga mo kasi baka mamaya seryosohin ka, may isang taong sumeryoso sa'yo. Naku, Dado, tama na yung kayabangan, yung pagbabanta. 'Di ba? Tama na kasi hindi ka robot, tao ka. Yun lang. Baka mamaya kasi may mangyaring gano'n. Pero yun nga, payo ko lang sa mga nanonood sa akin, wag na wag niyo pong ilalagay sa kamay ninyo yung batas. Yun lang. We'll have the 32 million rebelling against you. Nasabi ko na, ingat kayo, because pagka binuksan niyo yung Pandora's box na yan, walang balikan yan. Pagka nag-armasan lahat yan, nabi ko kanina, civilian, military, kasama. Pero yung situation yun, iba. Wala ito. Kasi marunong si Marcos, yung playbook niya. Natutunan niya sa tatay niya. Saka sa mga nakaraang mga EDSA. 3 EDSA. Hindi, saka ilang kudita yun. Hindi successful pagka wala yung 1 of 2. So, ang situation ngayon that will unfold. Paano po yung arm component? Wala na tayong gagawin. Sasabihin ng mga tao, wala yung military. Yung iba insisting na babaliktad yung military. Not the way you're doing it. Ang military kasi never babaliktad yan mga pre. Kasi syempre hindi naman siguro nila yung bawat isa sa kanila hindi naman nila sisirain yung buhay nila kasi may mga pamilya yan, may mga pinapaaral yan, may maganda na yung buhay nila and then sasama lang sa inyong katarantaduhan, hindi nila gagawin yon. Kasi ang kasundaluhan, sabi nga ni Sara Duterte or ng OVP na ang confidential funds daw naibigay daw doon, di umano sa AFP. Pero nag-deny po yung AFP na wala daw pong budget na sila ay natanggap galing sa Office of the Vice President. So doon pa lang, labo-labo na. Diba? Parang nagamit yung Armed Forces of the Philippines sa pagnanakaw nitong mga nandyan sa OVP o ni Inday. Diba? Pagnanakaw di umano. So, mahirap kayong suportahan. No, mahirap. Kasi, binulsan nyo tapos sasabihin nyo, tinulong nyo doon or binigay nyo doon. Walang ganun. Walang susuporta sa inyo. Kaya kahit ilang beses pa kayong umiyak ng dugo para sabihin, Armed Forces of the Philippines, samahan nyo na kami. Ngik-ngik nyo na lang. Diba? Kasi ang loyalty po ng Armed Forces of the Philippines ay nasa taong bayan. At syempre, hanggat tama yung ginagawa ng gobyerno, nandyan po yan. At sa tingin ko naman po, nakikita naman natin, tama po ang ginagawa ng gobyerno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kaya ang suporta po ng Armed Forces of the Philippines, nananatili po yan sa gobyerno. Diba? Lord Gamo, may pagkakataon ka pa, ganun wala. Ito na. Tapos mag-rally kayo, milyon, uwi kayo. Peace rally kayo eh. Pagka-recording rally yan, at yung tao mismo ang nag-armas, at sila yung military component na rin, then you have both civilian, armed component. Civilian lang. Pagka yung taong bayan, nag-we the sovereign Filipino people, yun ang umalma. Civilian and armed component. Sakit ng ulo yan. Then the armed forces and the PNP will find themselves in a situation when they have to choose. Saan kayo kakampi? Sa taong bayan o sa gobyerno? Mahati yan. And you will have the pact with the Filipino people. That's how confident I am na gano'n. So, yun lang mga pre, no? Payo ko lang sa'yo, Dado, tigil-tigilan mo yung pagbabanta mo, yung mga pananakot mo. Baka mabalikan ka, no? Ako concerned lang ako sa'yo kasi matanda ka na, uugod-ugod ka na. No? So, kayo mga pre, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Pa-comment naman para mabasa po natin yan. Ayan. Oo, at syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, nako, huwag mong kalimutang mag-like, share, subscribe, para naman po ay maging updated po kayo sa bawat uploads po natin. Ayan. Importante po yan mga pre. And syempre, paki-share po ng ating mga video, no, sa inyong mga GC. Ayan, sa inyong mga Facebook. Ayan mga pre. Ayan. So, yun lang. Sana huwag namin mabalita ang ganun, Dado. Malulungkot kami. Bawas-bawasan mo lang yung kayabangan mo. Kasi baka mamaya, paulit-ulit ko itong sinasabi, baka mamaya may sumeryoso sa inyo. Pero payo ko, huwag yung gagawin yan sa kapwa nyo tao. Okay? So, yan lang. Share this video. Kita-kits sa next video po natin.